Alright. So merong nag-message sa atin mga kaibigan, or may nagdala ng unit dito, isang system unit. Parang hindi na daw siya umaandar mga kaibigan, no? And pagmamayari ito ng school, hindi na daw ata bubuhayin. So ang ipapagawa na lang is gusto nilang makuha yung files diyan sa may SSD niya. So ito nagkataon naka 2.5 SATA SSD. Alright. So basic file recovery tayo. Syempre dapat meron tayong tool para dyan. That's why I do recommend, no, na bumili kayo ng nasaan na ba yung isang ano ko, yung reader. Iba't ibang klase ng reader if you are a technician. Pero kung pang personal use mo lang, you order kung ano yung nakabase sa drive na gagamitin mo. So meron ako dito mga kaibigan, HDD reader, merong adapter syempre, and meron ito yung para sa HDD, and this one can read yung 2.5 SATA HDD or SSD, ganito, regular type. So ito plug and play lang siya, saksak mo na. Then kung 3.5 SATA naman, yung para sa mga desktop, yung malalaking drive katulad nito, very messy here, umaga pa lang. Katulad nito mga kaibigan, saksak mo lang yan, and then meron tayong ilalagay na adapter, which is ito para mapaandar natin to. Yan, dito lang din sa port, sasaksak lang, yan, set na siya. Then pwede nyo nang isaksak, saksak sa outlet, saksak sa PC, mariread na niya yung 3.5 SATA. Ngayon, ang nakikita ko, Kingston na 2.5 SATA SSD. So hindi na natin kailangan to. If you want to order, nandiyan yung produkto natin. Very important to. So buksan natin to mga kaibigan. Basic file recovery. Nasaan na ba yung screw ko? So, may binigay pa nga pala silang hard drive. And papakita ko rin sa inyo kasi syempre hindi naman ito basta-basta makokopya yung file. Kailangan bigyan ng access yung PC kung saan natin gustong i-access yung mga files or i-open. Hindi kasi siya plug and play, no? Once na plug in natin, hindi natin basta-basta makukuha yung mga files. Unless siguro kung yun, kung tawag dito, bigyan natin ng permission. So ito yon. Oops, nasa likod yan. May dalawang screws, tanggalin natin. Depende na siguro kung ano yung disenyo kung sa inyo. So tanggalin ko lang. Tanggalin nyo yung saksakan. Ito na yan. And then plug in natin. And then i-read natin sa computer. Saksak ninyo mga kaibigan. Yun. So na-plug in na natin. Dito tayo para mabigyan natin siya ng access. Yun. Ito yun yung SSD, local disk D, SSDE. Okay. Yan. So nandito yung mga files natin mga kaibigan. Nandito sa my users. And then punta tayo dito sa file name, no? Or login account. Hanapin natin. Tanungin natin sa customer kung ano yung login account. So makikita naman natin agad eh. Pag in-open mo kasi yan, ganito magpapakita. You don't currently have permission to access this folder. Right click natin to, and then properties, and then sharing. Alright? And then share. Dapat naka-read and write siya para bibigyan natin access yung aking computer. Same din kapag isasaksak siya sa ibang computer, bibigyan din ng permission. Ngayon, depending on kung gaano karami ang files, hintayin lang natin na matapos to. Alright? Ayan. Then pagkatapos ng mabasa, ganito magpapakita, click nyo lang ang don't change settings, done, close, and then reopen natin, ma-access na natin yan. Boom. Nandito, desktop documents, downloads, music, pictures, nandyan lahat. Desktop, yan, nandyan lahat ng mga files. Sa documents naman, nandyan din lahat.
So if you want to order this tool, you may. Thank you.